Ama, maraming salamat po na minsan pa binigyan mo kami ng pagkakataon na i-celebrate yung birthday ni Pastor Eric. Salamat sa kanyang faithfulness, commitment, and dedication sa paglilingkod sa inyo at sa mga tao. Salamat na binigyan mo siya ng 5 decades sa buhay niya. At we're celebrating with him. Sa oras na ito, continue to bless him abundantly, exceedingly, far above and beyond. We can think or imagine according to the power that works within us. And your plans for him is not to harm him, but to give him a bright future. When he will call upon you, you will answer him. When he will seek you with all his heart. Long life, good health, O God, wellness, Lord, and more anointing of his life, Lord. Yes, Lord. Continue to use him in a mighty way, Lord. Thank you for his faithfulness serving in Patter's Missions, Lord. So many people, they are being blessed in his life. We are one of them, oh God. We thank you. Continue to use him in a mighty way, Lord, for the advancement of your kingdom. Cover the whole family, Lord, Yes, Lord. Sister Beth and Simon, Lord, with the blood of Jesus, and send your ministering angels over them. And everyone who will enter in this place, Lord, they will get blessed, Lord. And thank you for opening this place, Lord, for your gospel. And thank you for our friends who are here, families, extended families. We thank you for them. Bless them as well. And bless the food that we are about to partake, Lord. Sanctify it for the nourishment of our body. And bless the rest of our time today. In Jesus' mighty name we pray. And everybody said, Amen. I know this world isn't home. I'm Jesus God. I'm Jesus God. One day he'll come. We'll stand face to face. I'm laying down. Cause it might be today. The time is right. Kaya nga alam ko pa dito pa eh. About yan, pre. Medyo okay ako pa rin. well done. Ang galing lang. Wala sa kahamunan. Kaya nga kami na late kasi sa wow. Ayaw sa mama? Sa mama? Hindi ko nalingon. Ayaw sila. Nagwawala. Hindi ako nagwawala. Kasi sinabi dito siya sa Oo yan, nagpapayos nga pala ako. kaya si April, nagwawala. Nagbago ang isip. Sabi niya po, ayaw na niyang maligo. Sige, alis na kami. Ayaw na daw, ayaw na sa sa tayo. Napilitan din yung gabi. Kumanan si Alcher. Wala na kasama. Si Alcher. Ando na sa baba. Siya yun. Kinutukilan nila yung sasakyan. Father Martin. Father Martin. Ah, kasi apat na parang Thank you.
Yung mga backpack na nilagay doon na tinanggal nila. Yung clear. Hindi ka bayad, no? Hindi kami nagbayad. Kasi apat yung pera. Mo, papasahin mo yan. Yung akin nata. Kasi ano na eh. Thank you. Tabi mo na, no? Attention, attention. Please, attention, please. Hello, hello. Attention, please. Can you hear? Can you hear? Attention, please. The washroom is over there. But the pastor is over here. He's going to share some testimony. Attention, please. Thank you. Maraming salamat. Kaya ko na nga. Ano? Ilocano Tagalog na lang, ano? Ayan. Ilocano Tagalog. Oh, 50 na pala ako. Hindi ko kalahin. Kasi ganito ang nangyari. Usually, hindi po ako naghahanda. Wala akong pakialam sa mga. Hindi ako nagsaselebrate ng birthday ko. Kasi alam mo, basta na nagising ka,
nagdasal ka sa umaga, at is pasasalamat. Pero ito, mag-50 na pala ako ha. Mami, I'm so blessed, tuwa ako. Sabi ko, Mami, surprise mo nga ako. Hindi, surprise. Kasi talaga, gusto ko lang i-kwento kung bakit gusto kong may celebrate itong 50th birthday ko na ito. Eh kasi, nung mga bata-bata pa ako, parang, kasi kung kilala niyo na ako, buhay ko nun, parang, hindi so much exciting ba yung buhay? Sabi ko, ganito bang buhay? Parang, so parang yun, mga 20 siguro, okay na ako. Kumahanap ko, ano ba? Those time. Tapos, nag-extend. Mga 35 na siguro. So yeah, may mga time hindi ko pa kailangan sa Panginoon that time. Tapos, 36 siguro, sabi ko. Then 36, I was so amazed kung paano ko walang buhay kong Panginoon. Kilala ng Panginoon ang aking mahal na asawa. Yun na. Give it. So, Give her that. yun, 36. No, imagine, gusto ko lang parang honestly, parang ayaw ko lang. I just want to give up. Parang, ano naman itong buhay ko. Especially nung mga time na yun. Those times, nag-start ako na as a laborer sa Batangas kasi they kicked me out. Nandito ang aking kosa. So those times, tapos, pati yung aking nanay, ayaw na niya ako sa bahay. Sabi niya, mas gugustuhin ko pang lumayo ako para kaysa makita kita dito na mamamatay. Kasi those time, napalaban na, napaaway ako sa bigatin sa place namin. Si Richie, kasama ko sa kulungan, 3 days kami. Tapos hindi lang yun. May mga kaibigan din ako nito. Kaya, medyo kapan ko lang naman yan. Sabi niya, hindi kayo magsawa-sawa. Ito naman mga sa university, kaklase ko. Kanina, pinunta ko sa nakikwento ko lang. Kasi hindi ko alam na ngayon ang surprise. Kaya na-surprise talaga ako. Hindi nga ako naiyak. Kaya kwento ko sa kanila. Kwento ko sa kanila. 10 years ako sa university. Pero hindi ako nakapagtapos. Bachelor na. Kaya pala rin. Kasi I'm so happy with Ron. Ron. Bali yung mga kakilala namin na makasimpleng tao, makasimpleng bata. Pinakita niya. Uy, kuya, I'm so happy kasi naman niya. Bakit tayo tinapad niyo ko niyo? Kuya, it's equivalent to as bachelor degree dito. Ano bang natapos mo? Sabi ko, civil engineer ko yan. Pumasa ka ba naman? Kuya, it is so humble, di ba? So yun, sabi ko, hindi ka pa. May naririnig ako. Ako, 10 years sa university. 10 years ako sa university. Bakit hindi ka natapos? Kasi alam nyo, di ako natapos sa university, ano? Eh, yung nagpapod ng school namin, St. Mary's University. Hindi, katabi po rin sa bungan. Kapag may naririnig ako, lagis, nasawa ko na yung pang-tuition ko. Pupunta ko palang isukan, para bubulan. Promissory note ako. Mamaya, pati finals ako. 10 years ako, no? Kaya, anyway, kasali ito kaya ako yung naging. So, ngayon, 10 years na ako, tatapos na sila. Tapos na sila. Ito yung barkada ko, si Aurelio na ako sa Lutian. Sinama ko rin yan, kasi
Dali kami talaga, pasok kami, lasing. Mga business law, gano'n. Mga attorney corpus, gano'n. Papasok kami mga lasing. Pero at least, ito si Aurelio, kasi mag-influence ako that time, alam niyo mga fraternity, na-inkwan ko siya sa fraternity. Kaya ang fraternity, kahirap yung mga kolina. Pero at least, and I'm so, ako sa Pilipinas, mapakalayo ko gusto. Kasi I just want to really express how blessed I am and I'm so thankful for the Lord. Kasi nakita ko si Aurelio, pulis na siya, no? Pulis din kami. Kasi pulis character kami. Hinahabol kami ng mga pulis. Sila tapos na sila, nandun pa rin ako sa... Hinahabol pa rin kami ng mga pulis na. Kaya... Ay, nandito lang yung... Oo. Ay, nandito na mga si Roger Visitacion, mga kakarasa ko doon, kung kalaro ko ng mga basketball. Alam niyo, best friend ko kasi magaling din kami sa basketball. Sa mga kapon namin sa basketball, pero pulis na sila. E ngayon, ginuli ako. Di ba kaibigan kita mo? Unless! Kaya malang sabi talagang hinahabol ako. So, ikaw talagang ayaw mo na parang minsan hindi ko yung sa mga kasi tapos na sila ako nandun pa rin. So ngayon, parang pinalayas na ako ng nanay ko. Mas gusto nyo pang makita kang malayo kaysa makita kitang patay dito. Agad yung magandang talo. Mas ingat kung makita kang malayo kaysa mamatay ka dito. From the napanak di Batangas, sa construction worker. Alam mo naman yung kita namin doon sa construction worker. Alam nyo na siguro kung saan napunta lang yung mga kinita ko doon. Sa sabungan rin, nagsikarap. So talagang yung pinakita ng Panginoon, kaya nung those time parang ayaw ko na. Lalo na pag may hangover ka every morning. Mas gusto ko lang masak. I'm contemplating of suicide. Pero alam ko, pag nagpakamatay ka diretso sa hell, na ayaw na I don't want sa hell. Pero alam mo, napakabuti nung may-ari nung resort na ginawa namin. Kasi sa construction lang kami. Tapos pero nakita na niya ng at least. Yun din ang ginaginda kahit hindi ako natapos sa university. Marunong din ako mag-English ng konti. So ginawa akong kasi medyo may medyo mababalik na ginawa ko tayong dinner with like 100 people. Tapos nagkakaso na sa kanila. Tanggal na naman ako. Oo, kaya nga sabi ko punto ako kasi napapunta ako dito. So maraming, tapos ngayon, tanggal na naman ako. Pero kinuusap ko talaga personally. Kasi pinalayas ako dun sa resort na yun na naman. Mama kung ano yung nagawa ko. Pero kinausap ko talaga. Tinawagan ko siya personal. American yun eh. Pero Pilipinas sa Pilipinas, pero mag-isa sa Amerika. Marami siyang mga business. Tapos sa pan. Tapos kinausap ko talaga. Pero nabilib siya sa nag-1-on-1 siya. Okay, so huwag to nasubto. Sabi ka sa akin. Yes. Kasi desperado ko. Pag umuwi ako sa bahay namin, papalayasin na naman ako ng nanay ko. Puro hangover, di ba? Sige na. Alam mo, na-dose ka. Nagpunta ko ng nasubo. Mag-isa ko, ha? So, pinapano, ang trabaho rito, boat captain. Anong alam ko sa boat? Paano ako makakakuha ng license? So, pinag-drive lang ako ng boat. Kasi naging boat captain ako doon. Din-sponsoran na nila yung mga diving. Hanggang naging dive master ako. So, yung galaw ng Panginoon, and those times, ito napakabuti. Pero alam nyo na yun, yung napulot ko yung libro, no? Pero i-cut ko na yun, ito cut the story short, nag-away na naman kami ng boss ko. Nagpunta ako sa barracks namin, naglinis ako, nakuha ko yung purpose-driven life. Purpose-driven life na yun, everything. Nasa boat ako kasi pag boat captain na yun, nandun ka lang sa boat, hintay mo yung mga divers. Isa ko kasi
Sabi ko, every day. Nagsasalita sa in that time. Tapos doon, that time, exactly, through Facebook, nag-message kami ni Mrs. Brad. Lasing ako siyempre. Sinulat nito. Kung sumulat nito, sabi ko, yun ko lang, may nagawa na kami yun. So, ngayon, Galing-galing, sabi ang ko, galing-galing na niya simulat. hindi ko alam. Hindi ko alam. Kasi sinulat ko kagabi, tapos babasahin ko ng mga. Pero yun, gawa pala na ng Panginoon yun. Tapos sabi ko sa kanya, ano ka, sabi Kristiyano, born again. Katoliko, pari-pariho lang yan. Kaya, so ngayon, pero pinapagalan niya ako palagi ng mga verse, mga kwan. Yun, tapos nagtaka yung gusto. Instead na dati mga kwan namin, mga yan. Plus, kaya na kinelas. Kasi ang mga music namin doon, ay alam niyo, mga edition na. Si Aurelio, galing kumanta yan. Pero yun mga music na rin, pero those time nung nagkanda si Mrs. Nagtaka na siya, nagtaka na Bible na binabasa. Tapos pag kasi pag wala kami mga nag-music lang kami sa kinakanta ko naman. Your God, ano po, some God. Mga ganun na yung mga music ko ay nagtaka yung eh, nagpunta ako dito, pero 36 ako that time. Then, ang tingin ko naman ngayon, kasi ang tatay ko namatay when he was 40 years old. Same with my brother, 40 years old. So, ang ginang ko, 40 years old. Pero that time, wala pa si Simon, ha? 40 years old. Pero naging 40 ako nung dumating si Simon. Pero maray. Pero you know what, dito nagka-problema ko na nandito na ako, dito na ako sa Canada, no? Yung tinaytos, tanong pinupunta ko na yan, ang specialty, specialist. Pinupunta ko sa sample. Pero yung magpa-MRI ka, at least dito libre, no? Pinupunta ko sa MRI, balik-balik ko. Tapos, you need to see your doctor immediately, parang ganun yung sabi. Kaya nung nagpunta ako dun sa doctor ko, they found something in your head. What's that? Kasi yung teka lang ginamit nila. What's that means? Alam mo sabi ng doktor? Since it's been already like more than 10 years, you're good. So you're good. Ayun dito ko. So, iba'y naman sila. So, ngayon, pag sumasakit pa to, pag sumasakit pag ako sumasakit, pagka may mga nararamdaman ako sa puso, gano'n. Alam mo yung prayer ko? Lord, wag muna. Maling pag-anak ko. Hanggang sa 10, maraming mga bagay-bagay na. So ngayon, imagine mo yung taon na gano'n. Ngayon, 50 na ako. Maraming surprise mo ako. So, yun lang pa yung talagang yung goodness of God. Ito, ano na tanong kanina ate yung sa church lang ba to? Kasi hindi, kasi ang grupo na may iba-iba. Talagang ang ibig sabihin talagang ang Panginoon gusto kong pumunta sa mga like this. Kumbaga, kaya maraming salamat po sa inyo lahat. Kasi kahit hindi tayo masyadong nagkita-kita, minsan-minsan lang, katulad ni Consin. Para magkita lang kami pag may party. Pero as a Christian, as a believer of Christ, we can pray for one another. Gusto na po yung kanta ko, kanta muna tayo. Pero may gusto pa akong isang share, pero kanta muna tayo, brother, kasi pinagpapamisan ako.
kanina, bakit pa stop? Mamaya kami nito. 8 years ago, nung magkita kami sa Father's Place Mission, doon kami nagkakilala niya kasi nagsiserve kami sa mga homeless, yung mga, you know, those people that lost, na walang nagpe-pray over sa kanila because they feel abandoned. Walang nagbibigay ng hug sa kanila because there stinks. Okay? And that is Pastor Eric and his mission. We have those people. We love them. And you know what? They cry and say thank you. And God bless you too. Kaya, mahirap kasi makita natin minsan yung mga tao na nangangailangan ng pagmamahal. Which is, we know that the Lord loves them. And Pastor Eric, nakita ko yung kanyang puso kung paano niya mahalin yung asawa. This part. It also start full of used clothing. And then give it away to those people. Mahirap humanap ng ganong klaseng tao kagaya nito. You know what I mean? Just ask yourself if you can do that regularly in your life. I don't think so. Mahirap. Maski ako, nung unang ginagawa ko yan, nahirapan ako. But, if you give your heart to the Lord, and you're doing it for the Lord, and you know what's the return, and then, it gives you inspiration. Kasi ang sarap eh. Meron nga akong, just a little share. May kaibigan ako. She have a problem, a marriage situation. And she cried, telling me about the situation. And then I said, tama ka sa atin minsan sa fathers. Just for fun. And then she effort to come and serve these people with a tray of food. And then mamaya, bumabalik siya papunta ng kitchen, telling me, nag-iyak siya. Bakit? Ano? Naalala ko na kami na natin sa kanya. Kuya, maraming salamat. Why are you crying? Maraming salamat you take me here. Why? Because I see the value of me. Kasi yung tao, kapag binigay ko yung tray ng food, they look at me, kuya, and say to me, thank you so much, God bless you. Tears in their eyes. Nang makita ko yung itsura nila, nakita ko yung problema ko. Nothing, kuya, yung problema ko is nothing compared to them. Kaya what we have right now, we're so blessed. We're so blessed. Galing din ako sa darkness. But when I found the Lord, and Lord opened the door for me, I see the light, the value of life, the value of me. That akala ko, huli na. Kaya doon ko nakilala si Pastor Eric. That's why I call him Pastor. He keep on telling me, bro, let's call him Pastor. You know, he's ordained. He's licensed pastor. Sometimes I want to have coffee with him. And he said to me, okay, sure, let's go for coffee. But just a few minutes, okay? 20 minutes, I gotta go pray, Lord. Go to the library. Reading Bible. That's how dedicated he is. Kaya kita mo naman kung sino ang binigay sa kanya ng Panginoon. Beth, Simon, happy family. Amen? Amen. No doubt about it. When the Lord works, 100%, Lord love us. Yes. That's proven. I've been there too. God bless you, Pastor. Amen. Kakanta na tayo. Ito yung paboritong, one birthday Okay pa rin yung beso. yung, Insert. Kaya po na ng Manager pa nila. yung birthday ni Simon, when he was, I think he was only 3 years old that time. And this is the first request. Oh, yeah. Okay. Guys, if you know the lyrics, sing along.
sing together. For your mercy never fails. All the moment I wake up, until I lay my head. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days, I've been held in your hand. The moment I wake up, until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am breathing, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running out for me. Your goodness is running out, it's running out for me. My life laid down to surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out for me. Your goodness is running out, it's running out for me. Your goodness is running out, it's running out for me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out for me. Oh, my life you have been faithful. Oh, my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Praise the Lord. Medyo short yung naman ko bago magsalita yung mas naman yung message lang. Alam ko kung gaano kami talagang katulad niya ang sabi ko si Brother Teddy. Kasi alam niyo, especially now sa nangyari ngayon, ano? Ako mahilig ako sa news. Tawag ni Trump, sa Gaza. Pilipinas, pero alam niyo, pag yung masyadong kasi pero with this 50 years na talaga, with this 50 years na binigay sa akin ng Panginoon, alam niyo po,
You don't need lots of money, you don't need material things. As long you always seek the presence of the Lord. Yun lang. Alam mo, sabi ko, naranasan na natin lahat. Pero tulad na kasabi ni Brother Teddy kanina, hindi mo talaga maiwasan makita yung mga tao sa listing. Talagang maawa ka sa kanila. Bakit hindi ako maawa? Ganun talaga ako. Alam ko yung feeling na talagang wala kang matulungan. Alam mo yung feeling na wala kang makain? So, alam mo, sabi ko, napakabuti mo. Ang ginagawa namin. So, ngayon, we're so busy and you know what? Nabanggit ni Brother Teddy na license pastor ako, pero you know what? So, gusto ko lang hindi ko na pinarenew yung lisensya ko. Pero, you know, but the thing is, as long as you keep raising ka, maging sino ka man, pastor ka, o ano, but one thing I always make sure, make it a habit for me, I encourage you, that every morning, kahit lang isang chapter lang ng Bible, you know what that will give us like ngayon, nasa Exodus 14 na ako. Pero ngayon, ang ginagawa ko ngayon, chapter, pag nasa bathroom ako, chapter. Then afterwards, kinakuan ko yung komentaryo. Like Exodus 14. Exactly, Exodus 14, you know? Nung nasa Exodus, nung medyo trap na yung mga Israelites, ano? Nandiyan na yung Perot, yung mga kanya. Tapos, nandito yung Red Sea. Nagulat na yung oh, exactly, it's the same thing what's happening around the oh, parang wala na tayong natakbuhan. Pero sabi nyo, be still! Be still! So, yun ang for they will see the power of the Lord. Be still. Yung mga nangyayari ngayon, no need to be worried. So, alam mo, ito yung pinakamabuti. Ito parang, nandito na ako sa, alam mo, sabi ko nun, pupunta ko ng Canada kasi naranasan ko yung hirap ng buhay. Pupunta ko sa Canada siguro. I will be financially blessed. Magiging maluwag ng buhay ko doon. Magiging boss na ako. But you know what? It doesn't matter. Boss ka man o ano. Magpasalamat po tayo. Nandito tayo. Salamat po tayo. Ngayon, nakikita ko tayo. Ito nga, may mga kaibigan tayo dito. Bago lang sila. Bagong dating sa Canada. And this is what I think. Encouraging them that huwag ka masyadong mag-focus sa material. Just enjoy life. Kaya i-advise ko I think this is what I want. Ito talaga yung napag-aralan ko with 50 years ko na rin dito sa mundo. Nagkaroon din ako ng abundant blessing material. Naranasan ko rin yung nasa Manpulo ako. Pero sabi ko, walang makapagbigay. Kundi ka ngayon, tingnan mo. Sa hirap ng buhay, natapos ko lang na pupunta ka naman sa Manpulo. Pero you know what? Ito po yung gusto ko lang ipapamit. Kung bago. Every moment. Kailangan enjoy na natin, di ba? Kasi itong nangyari sa atin minsan, sometimes we think about the past and we are thinking so much about the future. Itong palagi kong sinasabi kay Abel at kay Ron, mga batang kaibigan natin. Sabi ko, bago kayo dito sa Canada, yung tandaan nyo. But every moment you have to enjoy it. Pag nasa trabaho, just enjoy. And one thing, kumbaga ito yung napag-aralan ko kanina, kapag di ba, it's so hard living here. Napakahirap dito sa mga. Especially, I'm working now with sa CLS. I have I supported an individual with autism and Down syndrome. Kapag nagtatantrum sila, nagsisigaw sila, dati kung napasok ko, ayaw ko na, may nalang ako. Tapos di ba yung mga bagay na gano'n? Tapos pagkatapos, yes, tapos na yung shift ko. Ay, maglilinis na naman ako pala, hindi ko pala matapos. But you know what? Ito po, within my 50 years here,
in this world. Ito po yung napag-aralan ko. Ngayon, I know every time na every time my thought is going backward, iniisip ko yung nangyari sa akin, tapos iniisip ko, alam mo, I have to remind myself na live in the power of now. Ngayon, ano yung ginagawa ko? So yun naman, kapag naglilinis ako, ano, mamaya isip ko na naman yung mangyari bukas. So this is parang, kumbaga, that means we have to live in the power of now, this very moment. This very moment, let's enjoy it. Huwag natin sayangin. Ang time is so precious. And I think this one thing, like, ako yung gusto ko rin, marami akong sabi. No, ito talaga gusto ko. Kasi minsan talaga, alam mo, kaya nga gusto ko talaga magpapasalamat ako na inabot ako ng 50 kasi marami na rin ako nararamdaman. Kasi siguro nang dahil sa inabuso namin ng bata kami, marami talaga. Kaya kapag lalo na dito ko, masakit lalo na minsan din sa puso ko kasi may issue kasi 40 yung nanay ay tatay ko 40. Parang minsan sumasakit yung puso ko. Pero ngayon may tinayos pa rin ako. Hindi ko na ginawan ngayon, basta ayaw ko na magpa-hospital. Pero wag niyo akong gayahin, okay? So ayaw ko naman kasi talagang ginagawa ko pag nararamdaman ko yung mga bagay na yun. Lord, malit pa si Simon. Malit pa si Simon. Wag naman kasi pero ko nung namatay ang aking tatay. Wag naman po. So, what I'm just encouraging each one of us is to enjoy the moment. Pag we are mourning too much about the future, or we are regretting too much about the past, you have to, you have to remind yourself to focus, you have to observe yourself. Ayun, di ba? Sometimes we can observe, right? You have to observe your isipin mo. Ano itong inisip ko? You have to go back in the now. And that's the power. And you know what? Yung kaya ang ating Panginoon nakapag always be grateful. Kailangan natin magpasalamat. And talagang magpapasalamat ako. Tipsy na ako. Thank you so much. And your brother, then we give the mic to Pastor Martin. Maraming salamat. Oh, yeah, amen. Every year. See you next year, same place. Next year. Oh, what is the isolate? Oh, yeah. What is the isolate? Okay na yun. Siguro sa 60 na naman, ano? Physical time, Mike. Pastor Eric. Pag siya kasama ko sa church, talagang inspire ako. Para bang si Lord nasa likuran niya, and then pinasabi niya sa akin kung ano dapat gawin. Kaya kapag wala siya, actually, I have a friend here with me. It's named Tracy from Hong Kong. She was born Buddhist. And then, she came once with us, mothers, on our team. And she became Christian. She became a Christian. Now she's still serving the Lord. Our mothers. Where's Tracy? Tracy, are you there? Where are you? Oh, she's right there. Can you stand up, Tracy? Say hi to everybody. There is Tracy right there. And she believes in God. She goes to church every Sunday. And then she serves at Fathers. Imagine that. See how the Lord works. Amen? So, no matter what we do, no matter where we are, what we do, who we are, basta binigyan natin yung heart natin sa Panginoon. Ganun. Gaya nga, sabi ni ate kanina nagulat si ate, anak ako ni Mama Tad. Anak ka ni Mama Tad? Where's ate? Anak ka ni Mama Tad? Yes, I am. Una ko. Anak ka pala ni Mama Tad. Alam mo ba sinasabi sa akin ni Mama Tad before? Yung anak kong bunso, palagi kong pinag-play sana naman. Umano na siya, tumino na. Kaya she's worshiping the Lord. Amen. God is good. God's time. Gagawin lang natin talaga is trust Him. Give it up to Him.
Gaya ng sabi ni Pastor Eric, Slowly, slowly, anything, slowly. don't worry. Nothing to worry. Even death. If you know where you're going, nothing to worry. I have a 6 bypass. I got 22 blockade in my heart. See what the Lord gave me? Still make me live, make me serve. Hallelujah. This song, for the Lord. What's the title? Never alone, never alone. Search it, guys. Let's sing along. Jason Upton. Climbing mountain, my feet could not move. It's the only way forward. It's the only way through. No bridges or highways, directional lines. These pathways of presence remind me again. I've got a Father who knows me by name. I've got a shepherd who won't lead me straight. I've got a future, I've got hope, I've got a promise, I'm never alone. Life is a journey. Life is a journey to the highs and lows. There's no need to hurry. Let's take it slow. The time we've been given is the treasure we hold. And the older I'm getting, this one thing I know, I've got a Father who knows me by name. I've got a shepherd who will lead me straight. I've got a future, I've got hope, I've got a promise, I'm never alone. Oh, your goodness and mercy are following me all the days of my life. They're following me and my dwelling will be the house of the Lord. I will not fear what I do not know, what I don't understand, and cannot control. My dwelling will be the house of the Lord. Oh, your goodness, oh, your goodness and mercy, they're following me all the days of my life. They're following me and my dwelling will be the house of the Lord. 2, 1, 3, 1 more, 3, 2. I will not fear what I do not know. If you can hear me, can you say amen? Amen. Alright, okay. So, anyway, welcome po sa ating celebration. Birthday celebration ni Pastor Eric. No? So, anyway, sino po sa inyo yung edad 20 dito? Pakita sa kamay. Age 20. 20 years old. Sino mga 20 years old dito?
Alright. Between 20 hanggang 30 years old. Pakita sa kamay. Sino yung between 20 hanggang 30 years old dito? Ha? Okay. 30 years old hanggang 40 years old. Pakita sa kamay. Wala? Alright. Alright. O yung 50 years old above. Pakita sa yung kamay. Alright. Okay. The reason why na tinatanong ko kayo kung nasa age bracket kayo. Kasi yung ikinwento po ni Pastor Eric kanina, nagsimula siya ng age 20, di ba? Above. Ngayon, sabi niya, he is so much blessed kasi inabot na niya yung 5 dekada ng buhay niya. Amen? So let's give God the glory po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alright? Bakit po? Kasi, hindi ba tayo ay buhay pa hanggang ngayon? Right? It's a blessing po na hanggang ngayon ay humihinga pa tayo. Tama? Hanggang ngayon po na hindi pa tayo pinababayaan ng Diyos. Amen? So pakinggan niyo po yung sinasabi ng salita ng Diyos. No? Merong isang pariseo. Ang pangalan niya ay Nicodemus sa English. Sino po nakakalam sa pangalan ni Nicodemus sa Bible? Pakita sa kamay. Alright? Alright. So ikakwento po natin ang buhay niya. No? Si Nicodemus po ay isang pariseo. Isang matalinong pariseo. No? Pinag-aralan po niya yung Torah. Yung Torah, sa Biblia, ito po yung mga 5 aklat na isinulat ni Moses from Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at saka Deuteronomy. No? Alright, hello! Okay, can you lend me your ear for a few minutes lang po? Okay lang po? Okay. As if po ang Panginoon ang nangungusap sa inyo sa oras na ito. Can you lend me your ears? Yeah. Pwede po? Okay, sandali lang tayo. Hindi naman matagal, no? And then, ito pong si Nicodemus, ay secret follower po siya ng ating Panginoon Jesus. No? Noong dumating si Jesus dito sa mundong ito, iba yung katuruan niya sa Torah. Ang katuruan niya yung love your neighbors as yourself. Forgive your enemies. Yun po yung mga turo niya. And then, nakita ni Nicodemus yung mga miracles na ginawa ni Jesus. Nakikita niya yan eh. Binuhay niya yung patay, pinalakad niya yung pilay, binigyan niya ng paningin yung bulag. And then, alam nila eh, na meron silang expectation yung darating na yung Messiah. Ayon sa kanilang mga prophets in the Old Testament, no? Sinasabi ng mga prophets na darating ang isang tagapagligtas. Sabi ni Isaiah, his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. And the government shall be upon his shoulders. So, marami pong hula ang pagdating ni Jesus sa mundong ito. Pero nung dumating po siya sa mundong ito, na mula sa Diyos, nagkatawang tao. Bakit? Kasi po, ibinigay niya yung buhay niya para sa atin. To save us from all our sins. He was born to die sa cross ng Calvary. Ay, malapit na naman yung di ba? Yung Holy Weeks. Easter, di ba? Malapit naman, marami na naman yung mag-penitensya. Marami na naman yung gagawin nila yung ginawa ni Jesus noon, no? Pero, itong si Nicodemus, hindi niya po naintindihan yung mga tinuturo ni Jesus. What on earth, sabi niya, yung tinuturo ng taong ito, pero lahat ng tinuturo niya, kung hindi siya nanggaling sa langit, hindi niya may tuturo yun. Tama?
So, one day, si Nicodemus, dahil secret follower siya, ayaw niyang malaman ng ibang mga katulad niyang mga Pariseos na sumusunod siya kay Kristo. So, ang ginawa niya, pumunta siya kung saan nagme-meeting yung mga disciples ni Jesus at kasama siya. Tingnan nyo, sabi na sa salita ng Diyos, dumating siya sa gabi. Pumunta siya ng gabi. Bakit? Bakit? Ano sa palagay nyo? Para hindi siya makita, di ba? Para hindi siya ma-recognize ng ibang mga Pariseos na nakikipag-attend din si Pariseo sa mga turo ni Jesus. No? Secretly, ginawa niya yun. Sabi niya sa mga disciples niya, I want to talk to your rabbi. Ang ibig sabihin po ng rabbi noon ay teacher. And then sabi ni Nicodemus, Rabbi, sabi niya, sa Jerusalem, marami kayong kakampi. Marami ang nakikinig sa inyo. Marami ang naniniwala sa inyong mga turo. But, sabi niya, marami din kayong kalaban. Marami din hindi naniniwala sa inyo at maraming gustong pumatay sa inyo. And then sabi ni Jesus, Nicodemus, sabi niya, you must be born again. Ano sa palagay mo na nasa isip ni Nicodemus? At the age of 80, ano sa palagay mo ay isipin ni Nicodemus? Meron? Magkakapag-guess? Kung kayo tatanungin ni Jesus, sasabihin niya sa inyo, you must be born again. Ano yung nasa isip niyo? Matanda na ako. Di ba? Sabi ni Jesus, ni Nicodemus, how can that be? Sabi niya, I am an aged man. 80 years old na po si Nicodemus. Can a man, sabi niya, babalik pa sa sinapupunan ng kanyang ina? Sabi ni Jesus, Nicodemus, hindi mo naintindihan yung sinasabi ko, sabi niya, yung ikaw, you are a learned, sabi niya, na Pariseo, you are very smart. Pero bakit hindi mo naintindihan yung sinasabi ko? Yung taong sabi niya, isidilang sa laman ay sa laman. Yung taong isidilang sa espiritu ay sa espiritu. Sabi niya. Kaya sabi niya, you must be born again. Sabi niya ni Jesus. Nakikita mo ba yung hangin? Nakikita niyo ba yung hangin? Can you see the air? No. But can you feel it? Yes. Yes, di ba? Yun ang ibig sabihin na born again. Na hindi sa religion, but yung relationship mo sa Diyos. Magkakaroon ka ng tamang connection sa Ama. Yun ang sinasabi niya, yung magkakaroon tayo ng personal relationship sa ating Panginoon. Kung hindi mo, sabi niya, sa pamagitan ng iyong pananampalataya, sabi niya, na pagbubuksan mo yung puso mo, papasok si Jesus sa puso mo. Na hindi mo nakikita, pag binuksan mo yung puso mo, yung Espiritu ng Panginoon ay papasok sa puso mo. Yan ang sinasabi ni Jesus na magkaroon ka ng tamang relationship sa Ama. Why? Because life is very short. Tama? Nandito tayo ngayon, bukas wala na tayo. Tomorrow we're gone. Right? Tingnan niyo po yung sa kapaligiran natin. Tingnan niyo yung nangyayari sa LA. Aware tayo doon, di ba? Nag-accumulate sila ng wealth, celebrities sila, mayaman sila, isang siglap lang, nawala niya lahat ng kanilang kayamanan. Tama? During pandemic, sino po nandito during pandemic? Pakitaas yung kamay. Nandito kayo lahat during pandemic? Kami po ay nanggaling sa Middle East. Nanggaling po kami mag-asawa sa Kuwait. For 36 years po kami nag-serve sa bansang Kuwait. Yung aking asawa is 24 years. Yung anak namin, 18 years. But during the pandemic, isa po kami sa mga na-COVID. To think
na hindi na namin makikita yung anak namin na nandito sa Canada. Ang surrogate parents nila ay si Pastor, saan si Pastor? Dominic, nasa siya? Si Pastor Dominic at saka Sister Daisy, yan. Sila po yung naging surrogate parents ng aming anak na nandito. Hindi po namin sinabi sa anak namin na na-COVID kami at to think na yun na yung last ng buhay namin. Pero God is good. God is great. Mas makapangyarihan siya sa, sabi niya, I am greater than He that is in this world na pumapatay, sumisira ng buhay. Ako po ay nagsusuka na ng dugo. Yung aking balat ay nagpipeel off na. Ibang-iba na po yung pakiramdam ko noon. Yung asawa ko ay nawala ng kanyang taste o buds niya. Nawala na. Pero meron isang kapatiran na ang sabi niya, Pastor, subukan mo ito. At tignan natin kung anong gagawin ng Panginoon sa inyo. During the pandemic po, marami ang namatay sa bansang Kuwait, lalo na po yung mga kasama namin sa church. Pagturok sa kanila ng Pfizer, sila po ay namamatay. Dahil yung Pfizer na vaccine na yun ay lason pala. Marami kaming mga kapatiran, mga katulad namin mga pastor, na mas bata pa sa amin, pero maagang nag-graduate sa mundo ito. Kaya kanina, tinanong ko sa inyo, kung meron bang above 50 dito, at sabi nyo, kayo lahat nagtaas ng kamay, di ba? Isa lang ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makilala siya. Right? Because paglabas natin dito, we'll never know kung darating ang Panginoon or kukunin niya yung buhay natin. Katulad ng maraming kaibigan namin, nandito sila ngayon, kausap pa lang namin, kinabukasan, nabalitaan namin na heart attack na. Namatay na. Okay? So, yung point ko po rito, ang sinasabi ni Jesus kay Nicodemus, Nicodemus, alam ko you are a religious teacher. Marami kang alam sa aklat na sinulat ni Moses, pero hindi mo alam yung tamang relasyon sa Diyos. Amen pa ba? Can I hear amen? Amen. Okay. Ngayon, pupunta na po tayo sa direct to the point na tayo, no? Hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy kasi baka ngayon na lang tayo magkikita. Sabi nga ni Pastor Eric, nabibless siya kasi ngayon nakita na kayo. Di ba? For how many years na hindi po kayo nagkikita? Ngayon, pinahintulot ng Diyos na magkikita-kita tayong lahat. Para yung purpose ng Panginoon ay ma-accomplish. Marinig po ninyo ang salita ng Diyos. Can I hear amen po? Amen? Alright, ngayon, we will pray. Mag-close na po ako para hindi masyadong mahaba yung aking sermon. We will close in prayer. Ngayon, think about the Lord nandito. Ang sabi ng salita ng Panginoon, kung where are 2 or 3 are gathering in my name, I am in your midst. Ngayon po, nandito ang Panginoon Jesus sa kalagitnaan natin at hinihipo niya ang bawat isa sa inyo. Isang tanong, sabi ni Jesus, kung nandito po si Jesus sa oras nito at kumakatok siya sa puso nyo, at kayo ang may susi ng puso nyo, sabi ni Jesus, gusto kong pumasok sa puso nyo. Papasukin nyo ba si Jesus? Ang sagot is yes or no? Yes? Sino mo magtasasabing yes? Pakitaas ang kamay. Alright, sige po, wag tayong mahiya. Kapag sabi niya, ikinahiya niyo ako sa mundo ito, pagdating sa langit, ikakahiya ka rin ng Panginoon Jesus. Alright? Ngayon, sino magsasabi ng yes, Lord? Pakitaas ang kamay. Alright? Ngayon, second question. Ito ba ay sapilitan or nanggagaling sa puso nyo? Right? Do you have the free will to choose life or to choose death? To choose heaven or to choose hell? It's up to us.
Ngayon tayo po ay yumuko at dumalangin. Okay? Close your eyes, bow your heads, and we'll pray. Okay? So, keep quiet please po. Lahat po tayo, sabihin natin, Father God, Father God, I thank you I thank you in hearing your words. for hearing your word. Tonight, Tonight, I am willing I am willing to surrender my life to you. to surrender my life to you. I I confess confess all my sins, all my sins, known and unknown. known and unknown. I am willing I am willing to surrender my to life, surrender my life. open my heart Open my heart to to Jesus, Jesus. accept Him Accept Him as my personal Lord as my personal Lord and Savior. and Savior. Lord Jesus, Lord Jesus, thank you. thank you. Write down my name Write down my name. in the Lamb's Book of Life. I thank you for my eternal life. I thank you I thank you for the forgiveness for forgiveness of all my sins. of all my sins. From this day onwards, I promise you to obey you Obey you, and to be your to disciples. be your disciple. I give you praise and glory. I give you praise and glory. In Jesus' mighty name we pray. And everybody said, and all God's people said, Amen. Palakpan po natin ang Panginoon. Thank you very much po. Explain ko lang po ng maiksi yung ginawa ninyo. Ang ibig sabihin po, na from this day onwards, isinulat po ng Panginoon ang pangalan nyo sa aklat ng buhay. Amen. Anything na mangyayari po na hindi na tayo makikita, God forbids. At least meron kayong assurance na yung pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Praise the Lord. Pag kinuha na tayo ng Panginoon, isa lang po ang sasabihin ng Panginoon sa inyo, have you done the will of my Father? Ano po yung will ng ating Father? Ipinahayag mo ba ang mabuting balita ng kaligtasan? Binisitahan mo ba yung mga nasa kulungan? Binisitahan mo ba yung mga nasa hospital? Tinulungan mo ba yung mga nangangailangan? Pinag-pray mo ba yung kapatid mo? Ngayon, lahat po ng ating mga sumpa, ang sabi ng salita ng Diyos, ay ipinako na sa krus ng Kalbaryo. At sa pamagitan ng latay ni Kristo, tayo po ay gumaling na. Amen? So kung meron po kayong karamdaman, pasalamatan na natin ng Panginoon dahil pinagaling na tayo. Ngayon, nasabi po ng salita ng Diyos na isa lang ang kaluluwa na bumalik sa Panginoon, milyones na anghel ang nagdiriwang sa langit sa oras ito. So sa oras na ito, nagdiriwang po ang mga anghel. Kasama natin sila dito hanggang sa langit dahil bumalik na po, nailagay na ng Panginoon yung Espiritu na nawala sa atin. Ngayon, kompleto na po yung buhay natin. Dahil pwede na tayong makipag-communicate sa ating Father. Sabi ni Paul sa Romans, the spirit that you have received, it is not the spirit of slavery to fear, but the spirit of sonship, and by Him, you can call Him Abba Father. Amen? So we can call Him Abba Father. Ibig sabihin, Ama namin. And everywhere, nagda-drive kayo, you can talk to Him. Nagluluto kayo, you can talk to Him. Nasa CR kayo, you can talk to Him. Why? Sabi na salita ng Panginoon, tayo ang templo ng Espiritu Santo. And then nabubuhay ang Espiritu Santo sa for lending your ears. God bless you po. Thank you, Pastor Martin. What a wonderful message. Maraming salamat sa iyong time to share the Word of God. Amen. Pastor Eric. Sige, surprise mo kami. Pastor Eric, surprise mo kami, please. Kay kabati lang, kami nga. Kay kabati lang. Pag napiingin kasi pinagkirapan nila. Kami na rin. Wala naman dito na lang sa Yasra. Surprise na yan. Surprise nga. Ikaw na lang.
Kung hindi mo ko sinurprise, kinuha ko yung balik na TV doon. Walang maliit na pero meron mag-greet sa'yo. Wow. Medyo Wala naman ito. walang sound eh. Mayor. Si Mayor. Si Mayor yan. Dati congressman. Pinaghirapan nila kaya kailangan Oh, sino mga sila? surprise nga eh. Ah! Yung mother mo? Oh, this. Ah! Surprise talaga sana ko rin. Really? Wow, kinordinate mo pa sila? Wow, sabi ko naman niya. Kinontak mo sila, ha? Dami naman tuloy. Pinaghirapan nila kaya. Oh, yeah, wow. Kinalay ko nito. Oh, yung pastor na niya, no? Oh, mami. Hi, mami. Wow. Thank you. Kinuntak mo sila? Ano yung galing? Nag-effort talaga sila. Oo nga eh. Thank you, kuya. Meron ba tayo? Wala na malakpan.
Finally, a senior. Happy birthday. Okay. Magpapasalamat pa nga ulit ako. Magpapasalamat ako. Napakabuti talaga ng Panginoon at binigyan ako ng asawa na simpleng surprise lang. Yung unang nagsalita yung nanay ko. Ang nanay ko po mahihain, hindi siya nagsasalita. Sa telepono nga, nahihayan. Pero yung mga tingnan ko so this is the message. Kumbaga dati talagang nung wala pa ko sa Panginoon yung talaga. Parang ayaw na ayaw nila ako. Ngayon, tingnan mo yung pagmamahal. So talaga, kaya alam mo, ito, celebration sa birthday ko, but we chose to just preach the gospel. Kasi you know what, ano pa bang gawin? Katulad ng nasabi ko, naranasan ko lahat. But because now the goodness of God, tingnan mo, nakita ko yung nanay ko. Alam mo yung nanay ko noon? Sabi ko, bago ako umalis, this is way back, bago ako umalis sa Bayongbong, natagal ako, bago ako napunta rito, sabi ko, sana, sabi ko sa kanya, sa Ilocano, sabi ko sa kanya, magapanawak lang dito ibalay, madi ang subsublin. Yan. Ano, makalis lang ako dito sa bahay, hindi na ako babalik. You know what? Parang nagkataon mo. Saka na lang kami nagkita nung ikinasal ako. Yeah. Kasi hindi ko alam kung ilang taon ako nung lumayas sa amin. So nakita ko na lang sila nung inimbita namin sa kasal at saka tapos napunta na ako rito. Tapos 2018 na ko lang sila rito. You know what? Kasi parang ang nakakakon nito kapag nasa Panginoon ka na. Talaga mo yung blessing ay kumbaga dati. Parang yung buhay ko yung sizing. Kaya brothers, kaya alam namin na kilala nyo ng Panginoon. Pero if you dig deeper yung relasyon nyo sa Panginoon, hindi lang sa mga minsan, totoo nagkakasala tayo. But if you keep praying every morning, and you keep reading the Bible, ibang-iba. Like, kumbaga yung talaga ng physics is the physics like attracts light, right? Diba? Yung pag hate attracts hate. So it's my prayer if we love one another always, and we will be attracting one another. And now, like, look ang nanay ko ngayon. Dati, honestly, lately ko lang siya na pagkumbaga parang na-forgive. Mga nung kasi talagang ang sama ng may galit ako sa nanay ko. Kasi lumaki ako. But you know what? I will not go deeper than that. Nung nakita ko talaga nakikita ko na siya ang ganyan. Oh, happy birthday. Kakaiba. Tapos, nakaka-touch ko. Tapos makita ko yung and I praise God sa ginawa niya sa akin. And I praise God at binigay niya kayo sa akin. And thank you so much for celebrating with me. Thank you everyone. Sana po sa 60th birthday ko. Surprise na naman ako ni Mrs. Brother Teddy, habang nandito pa tayo, maganda tayo. Kasi kung nakita niyo talaga, bakit kumbaga parang, this is supposed to be a celebration, kwento-kwentuhan lang tayo, pero anyway, Madali. mas maganda talaga Tapos pagkain eh. yung ganito, di ba? I'm so really happy, I'm so blessed, having you all. Brother Teddy, tuloy mo. Thank you. Sing a song, one more.
Sing a song. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Thank you, brother. Thank you. Maraming salamat po. Salamat. If everyone knows this song called How Great Is Our God? Let's sing this song. How great is our God? The splendor of clothes in majesty. Let all the earth rejoice. All the earth rejoice. He wraps himself. He wraps himself in light. And darkness tries to hide. And trembles at his voice. Trembles at his voice. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great